What's up? Hey, hey. What's up? Hey, hey, yo. What's up? What's up? What's up? Hello, guys. What's up sa inyong lahat? What's up sa inyong lahat? You good? Are you good? Are you good, everybody? Hello, Rowan Mejia. Hello, Hazeki Beauty. Hello, Ethan Vitug. Hello, Chad Domingo. Hello, everybody. Hello, hello, hello. Hello, Mimir. Hello, Mayora. Hello, what's up? Sa mga tao sa YouTube, hello din. Hello, hello, hello. Ray Gabor, hello, what's up? Hello, hello, hello. What's up sa inyong lahat? Hello, hello. What's up sa inyong lahat? Lahat. Wala pang nanonood masyado sa TikTok. Maganda kasi sabay eh. Dapat sabay kasi yan. Alam mo yun? Dapat sabay and dapat... Diba? Anyway, ayan. Parami muna tayo ng viewers ng konti sa TikTok para may kausap naman ako sa TikTok. Alam mo, mas mahirap pa nga mag-live sa TikTok kaysa sa YouTube. Pero, bakit ganun? Diba? Ito pala si Simpleng Kalakal. Hey, what's up, man? How's life? How's life in the deep blue sea? Nakita ko yung content mo Napuntahan natin yung content ni Mr. Simpleng Kalakal. Kaso kailangan ko ng earphones because mag-feedback siya. So, ayun. Relaxing sounds. Oo naman. Parang minamasahe ka lang pero... Ay, nako. Let's go to Simpleng Kalakal. Hindi, na-late lang kasi may problema na naman si Gabay. Pero anyway, okay lang naman din. Ay, mukhang so moving ng back. Natuto ko nag-stumble upan ako sa isang tawag dito? Sa isang video about OBS. So, medyo madami akong natutunan. So, ngayon, I'm trying to apply everything I learned. Ito malupit, man. Wala ka na kasi, tingnan mo to. May intro ako tingnan mo. Intro. Oh, di ba? Tapos syempre kapag yung medyo may mga lilipat na sa scene. Boom! Ayos ba? Ayos ba yung tapos, hindi lang yan, men. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos, men. Tingnan mo to. Tapos tingnan mo to, may port, ito pa, boom! Ayan, tapos biglang lalabas yung TikTok ni Mr. Simpleng, yung TikTok ni Simpleng Kalakal, di ba? Tapos syempre, minsan nag-yosi break akong konti, bawal sa TikTok yun. So, ang ginagawa ko doon, meron tayong standby. Be right back, man. Ay! Anyway. Natutuwa lang ako. Sorry na. Anyway. May tanong May tanong ako, sir, before ka mag-react sa mga video. Sure, man. What's your question? Can you... Tanong lang, Tanong lang. And of course... Oo. So, may question sa dito. Ang question niya is... papagawa siya ng EA for a buying
buying advisor sa isang So ang tanong niya is kailangan niya, okay lang magawang UI. Pero pwede mo namang pwede kang hindi mag-UI. Pwede rin namang ang inaano mo na lang is pwede mong gawin is na lang. What do you call this? Yung report na lang, 'di ba? Parang ang mangyayari is script, then report. Tapos after the report, do sa report merong parang mga graphs. Tapos may mga nakalagay na 'di ba? Nakalagay na recommendation sa baba, 'di ba? So, let's say na ang predict niya is let's say the price of oil will go up sa next week, ganun. So, I recommend that kaya ganyan, 'di ba? So, ayan. Ayan, di ba? Okay ba yan? Nagets mo ba? Hindi mo kailangan ng UI mismo because bihira lang naman niya gagamitin. Ang kailangan mo siguro is, parang, report style, di ba? Ayos ba? Maniningil na ako. Maniningil na ako, men. No, joke lang. Okay lang yun. No problem yun. No problem yun, men. Basta ikaw. Yan. Joke lang yun, men. Masyado ka namang, yan. Anong solid platform, boss, para project portfolio sa data science? Platform meaning by, student ko ata to si White February. Student ba kita? Student kita, di ba? Anong platform ang iyong hanap? IDE? IDE ba? Gusto mo ng IDE? Collab is good also, pero pwede ng collab if lang naman, mga projects. Pero pag magde-deploy ka na, syempre, actually okay rin naman kung magko-collab ka, mag-Jupyter ka na lang, di ba? Mag-Jupyter Notebook ka na lang, kasi at least yun mas, kasi kung magko-collab ka, so yun parang make believe na tag dito, environment. So yun. So kung gagamitin mo ng personal, 'di ba? So mas rin. Although okay lang din naman, GPU lang naman din ang inaano mo dun sa collab, pero mas okay yung Jupyter Notebook na lang. Pero of course, kung ayaw mo kung gusto mo na mag-skip sa mga ganon, pwede rin namang pwede rin namang tawag ka dito, VS Code like this one. Yan, mag VS Code ka na here. Pwede rin naman yan. Ay, ito, nawala. VS Code, which is ito, yan, mag VS Code ka. If okay din to, you can ito, PyCharm. Ito, PyCharm naman to. At ano ba? Ayun. Ang question lang naman dyan is kung ano ba ang gusto mo IDE or notebook, 'di ba? If you're trying to conceptualize pa lang mga bagay-bagay, I recommend ay notebook muna, 'di ba? Para pero if deployment na ang usapan natin, syempre IDE na 'yon. And yung IDE na ginagamit ko is tawag dito, VS Code or PyCharm. Either way, okay lang 'yon, 'di ba? Ano ba 'yan? Depende rin kung saan mo i-deploy, di ba? Ay may mga questions diyan so ibig sabihin nagawa mo na siya sa notebook kasi kung data science lab yan, meaning Jupyter Notebook yan. Saan yan, di ba? Sa WQU. Tama ba ako? Yan. So, sa Jupyter Notebook. Kung nagawa mo na siya, edi i-compile mo na lang siya sa isang tapos search mo sa Google is yung notebook to .py converter. Ganon.
Isang line command lang naman yun. I-convert niya yung notebook mo to, ano, diba? To, yun. Nakikita niyo ba ako? Hindi niyo pala ako kita. Ano ba naman kayo, men? Hindi kayo nagsasalita. Nagamit ka ba daw ng framework? Hindi na siguro. DS projects lang naman yan. So, no need naman ng mga framework yan. Diba? So, kasi kung gagamit ka ng framework, ibig sabihin, alam mo yan, kailangan niya ng recurring na ano eh. But it's DS lab, it's data science lab eh, di ba? Parang ang pinapagawa is nagpapa-analyze lang naman yung prop mo sa'yo, di ba? So, no need naman ng works and mga wireframes and mga sheets. Nakakauna masyadong pahirapan yung sarili mo with those stuff. Ang gawin mo, pag-focus ka na lang. Kung sanay ka na sa Jupyter now, i-search mo na nga lang, di ba? Tag dito, di ba? Uy! Si Nelv. Ayoko men. Ito, taga-Palawan to si Nelv. Yan, Palawan to. So, ano yan? Magtsatsaulong kang init-init dito sa atin, men. Ang init-init dito sa amin, tapos magtsatsaulong. Yun. Diba? Pero parang ang sarap, nakakamiss na nga rin yun, yung malamig na chowlong. Ay, malamig na panahon para mag-chowlong. Diba? Minsan, nakakaano na rin eh. If gumagawa ako ng EA na kaya mag-fundamental, need po ba? Ano ba yung fundamental analysis na gagawin mo? Iiwasan mo lang ba o i-analyze mo talaga yung mga results, di ba? Kung i-analyze mo lang yung mga results nung mismong tag dito, kung i-analyze mo lang naman yung mga results ng ng fundamental analysis, di ba? Mga financial statements like yung mga reports, ganun ba? Mga reports mga reports na kung ganun lang din naman yung anuhin mo, edi saan ka kukuha? Yung isa pa yun, saan ka kukuha ng financial statements? Yun isa yun sa parang kailangan mong ma-establish it. Saan ka kukuha ng financial statements, diba? Tama yun? Saan ka kukuha ng data for that? Yun ang mahirap eh. Madali lang mag-conduct ng analysis eh, di ba? Madali lang gumawa ng parang pattern recognition doon whatsoever, di ba? Kompleto yan lahat sa Ang hirap is hanapin yung results, di ba? We have parang you can get historical data sa investing.com. Kaso ang gagawin mo doon, ang ginawa ko dati is nung adik pa ako sa fundamental is ko lang Selenium. I-Selenium mo lang para at least kuha siya ng mga data. Tapos ayun. Yun yung mahirap na part eh, di ba? Sabi ko although okay lang naman, kaya namang gawin yun talaga. Pero ang problema lang is wala rin namang ganun kasyadong ka-impact sa results yun. Oh, promise. Wala rin namang ganun ka. So, kunwari alam mo na 3 times, di ba? Kunwari alam mo na sa loob ng 12 buwan, di ba? Sa loob ng 1 year, alam mo lahat ng NFP results, di ba? So, kukunin mo yung trend nung NFP. So, ibig sabihin, January, positive, February, negative, positive, retain, positive, di ba? So, you will have parang doon. So, i-correlate mo lang yun, di ba? Correlation lang yun eh. Yun lang yung kailangan mong gawin doon eh. So, anong correlation ng per data, di ba? Kaso, ang problema is, of course, hindi, anyways, pwede mong gawin. Ang gawin mo, ganda na lang. Punta ka investing.com, i-web scrape mo lahat ng news doon, tapos create a parang
tawag ito, parang konting analysis. Correlation lang, okay na yun, di ba? Tapos ayun na, okay na yun. That's the only thing you can do naman with fundamental analysis talaga. Di ba? Fundamentals can, kaya medyo, hindi naman sa hindi ako nagpo-fundamental. Hindi lang, parang sayang eh. Alam mo yun? Hindi naman sa ano ko, pero parang nasasayangan ako. Kasi, ang hirap gawin, alam mo yun, ang daming gumagalaw na program, ang daming gumagalaw na scripts, ang daming gumagalaw na ano. Tapos, ang ending naman, same lang din naman siya ng tawag dito, na win rates. Napakaliit naman ang influence niya dun sa, sa parang win rates nung ano, di ba? Kung titignan mo, yun yung parang naging ano ko doon, conclusion ko doon. Na sobrang liit lang naman ng influence nung fundamentals na pag-a-analyze mo doon. Bakit mag-effort ka pa, di ba? Kasi syempre kailangan mo mag-balance eh. What is the effort na ginagawa ng robot mo versus yung actual results. Kung wala rin namang masyadong epekto, di ba? Alam mo yun? You will learn that kapag ginawa mo yan. Promise. You will learn that ang hirap kunin ng trend, nung mismong fundamental data, di ba? Tapos kapag nakakuha ka pa ng somehow trend, ang bilis din mag-shift, di ba? Yung combination kasi ng GDP, yung combination ng GDP, NFP, CPI, kung ano-ano pang news dyan is parang medyo hindi pa siya ganun ka, alam mo yun? So, if you want to conduct totoong fundamental analysis, yun talaga yun. Pero again, the influence naman din is hindi rin naman ganun kalaki. Hindi rin naman ganun kalaki yung influence sa kung titignan mo. Kung gagawin mo siya as a bias, di ba? So, let's say nakagawa ka ng parang robot na kukuha ng bias from the fundamental analysis robot na ginawa mo, 'di ba? So kung titingnan mo 'yon, sige, go ahead, 'di ba? Go ahead, and of course kapag ka. Pero again, kapag what do you call this? Pag in the end, ang makikita mo, I've been doing this for 12 years. Ganun mo lang din yung makikita mong results doon. Napakaliit ng influence ng actual fundamental analysis. Yung totoo yung totoong fundamental analysis, hindi yung chismis analysis yung ginagawa ng iba kasi. Na tingin ko yung NFP tingin ko yung NFP ba? Yung mga gano'n. Hindi. The true fundamental analysis kasi is tama naman yung iniisip mo na kukunin mo yung data nung past reports and you will look for somewhat a parang pattern with that. Doon. Pero again, pakaliit ng Actually, medyo nagpapapangit pa nga. Kasi, isipin mo yung pagitan ng mga reports. 1 month bias yon kung sakali, di ba? So, ibig sabihin, you will change only your bias the next month, or next week, or next 2 weeks, di ba? So, ibig sabihin, alam mo yun, medyo hindi makasabay yung although okay din naman siguro kapag lalagyan mo ng konti, pero papasok na naman tayo dun sa effort versus output eh. Napakaliit na output na dagdag sa output pero kahirap gawin. Anyway, student mo yang si Simpleng Kalaki. Yes, student ko po ito. So, yeah. Ayan, yun. Makagawa kayo ng mga EAs. Ito, student ko to. I-follow nyo siya and marami naman siyang parang, alam mo yun, madami siyang parang pwedeng gawin na magaling na rin gumawa ng EA yan eh. Di ba? Magaling na rin gumawa ng EA tapos magaling na rin, check nyo yung mga EAs niya na ginagawa niya sa TikTok niya. Yeah. Student mo yung Simpleng Kalaba. Pero yung mga students ko nagti-TikTok na. Ang yayabang na, oh. Tignan natin to. Tong mga tag dito. Content niya about trading. So, yun ang gawin na natin. So, pwede na tayong yun ang gawin natin. Reacta natin to si Simpleng Kalakal.
At tignan natin kung ano yung mga pinaggagawa niya sa TikTok niya. I honestly do not know. First topic pa lang ba to? Oo! First topic pa lang. Eh, medyo okay yung tanong ni Magnus eh. So, diba? Yun yung... Okay yung tanong niya. The fundamental analysis shit and everything. Pero bago ang lahat, ako ay magpapausok muna. So, I'll be back in 2 seconds. Wait lang ah. 1, 2. Huwag kayong aalis ha. Konti na nga lang viewers ko eh. Tayo na lang mag-usap. Okay, wait lang. And I'm back! Anyway, let's go. Let's do this. Okay. So, unang video niya ay... diba? Lupit ang transition ko, no? Yeah. Pwede na akong maging broadcast artist. Anyway, ito. Ano ko yung robot mo, yung EA mo, eh merong... Wait lang. Ang ingay ng Spotify ko sa tenga ko. Nainis ako. Wait lang. Hinaan natin. Ayan. targets na. Kaya nito. Meron Ano daw ulit? Isa pa? Isa pa daw? Paano kung yung robot mo, yung EA mo, ay merong targets na. Kaya nito. Meron tong notification na, uy, monthly hit, no? Monthly win hit. So, ibig sabihin, kapag satisfied na, depende doon sa quantified analysis, no, quantified results sa backtesting and forward testing, na-meet na yung monthly, weekly, daily target or losses. Hihinto siya. Yun ang maganda. Yung parang sinasabi niya dito is an EA na kapag na-hit niya na yung target profit niya o yung limit niya sa losing niya, titigil siya. Yun lang naman kasi talaga magagawa mo. Actually, isa yun sa dapat pag-aralan talaga ng mga EA devs. Mga kung sino mang nagtitrade ng you need an EA that will limit your trades Yun lang naman kasi magagawa mo talaga doon. You need an EA na parang maglilimit ng lahat, di ba? So, ibig sabihin, kapag nanalo ka na for today, tigil na. O parang ganon. Very simple yon, di ba? Or you have a EA na kapag nag-lose streak ka ng 2, tigil na rin yon. Di ba? Alam mo yun? Yun yung mga very little things na wawala kapag gumagawa yung mga EA devs. And yun din yung malalaki ang impact talaga So, sobrang lalaki ng impact nun. Paglilimits ng trades, di ba? Pag-limit mo nga lang ng trade ng once per day, sobrang na nun, man. Sobrang ganda na ng impact sa results nun, di ba? Tapos, let's say na lilimit ka ng trades, tapos meron ka pang time filters na tipong this period lang siya magti-trade. Regardless, manalo, matalo, makikita mo, ang laki ng difference sa overall results mo, di ba? So, maybe, even in manual trading siguro, dapat medyo pinofokusan yon yung paglilimits talaga ng trades. Kasi ang ginagawa natin is, kapag kaupo, di ba, alam mo yun, pag upo, kahit anong oras ng maghahanap ng signal, mag-a-analyze, that doesn't work, man. Alam mo yun? Uupo ka pala Doon ka pala mag-a-analyze, doon ka pala tingin ko okay to, tingin ko okay yan. Pag nagano to, alam mo yun, usually gano'n ng mga traders di ba? Tapos ang malupit pa doon, yung iba magi-scalp. The quote-unquote scalping EA, di ba? Scalping doesn't work, man. Although, yes, of course, makakakuha ka ng maliitan. Pero for you to be parang professional talaga, yung gagawin mo itong trabaho, walang gano'n, man. Next video. Ano to? Ano to? $30 seconds na ganito? Ano ba naman to, simpleng kalakal? Ito pala, meron pala dito. Ayan, tingnan mo. Feeling ko, tinanong nyo na to. Nakikita nyo?
Nakita niyo yung video niya. Ayan, oh. Feeling ko, ayan, tingnan mo, ang ganda ng results niya. Kasi naka-limiter to eh. Alam ko naka-limiter to. Siyempre, estudyante ko yan eh. Naka-limiter to. Naka-limiter to. I know na naka-limiter to sa siguro 1 trade per day or 1 win per day lang or 1 win, 1 loss lang per day. Ang laki ng difference nun na mangyayari sa trading account mo, di ba? So, isa yun sa maybe you look into kapag ikay nagti-trading plan, di ba? Gumagawa ng trading, may available po ito sa market. No, wala siya. Gumawa niyan eh. Any conditional buy, short-term trades ito. Nag-DM ako, bro. Estudyante ko ata ito sa ayod eh. Share naman, sir, setup. Pag mo, sinabi niya na agad, oh. Ayan, oh. Oh, kapit naman na simpleng lakad, oh. Ayan, oh. Kita niyo ba? Ayan, oh. When CCI is above 80, oh, on M15, cross above 10, CCI M5 below. Diyos ko po. Ayan na. Iko-comment ko to. Anuhin natin to. Piratahin natin tong so ayan o. So piratahin natin tong na yan o. So ito yon. Ayan yan guys. Ayan. Number 1. Nasa na ba yung gumagawa ng EA dito? Baka pwede niyong gawin to. Ayan yung simple strategy. Ito, ayan. Ayan. Ayan yung try natin. So, kung pagta-try natin siya, so, sige, try natin to, men. Try natin sa trading view. Okay, so let's say na pupunta tayong trading view. Ayan, trading view. Then, hinain muna natin to. Tapos, the Euro USD. Try natin sa Euro USD. Try natin sa Euro USD. Ang sabi niya, Euro USD. Ayan. Okay, so tanggalin muna natin lahat ng indicators and things. So ang sabi niya is, when CCI is above, i-copyhin na nga natin. Yan. Okay, so text. Nasaan yung text natin? Text. Ayan. Cross M15. So, CCI. So, dalawang CCI. So, pwede natin gawin dyan is CCI, Commodity Channel Index. Dalawa daw eh. Diba? Yung isang CCI, sabi niya, when CCI at 15, so ito is M15. Okay, so lagay natin M15. Ayan. And yung isa is M5 daw, di ba? M5. Ayan. Ping. So, ang sabi niya, when CCI is 80, palitan din natin yung yung kanyang mga So, palitan natin to ng 80. So, negative 80 din siguro yung sell. Ayan. Ayan. Tapos si CCI is 100. Ayan, okay na. So, ang sabi niya is CCI at 80 is when CCI on cross above. So, ito yan, cross above. Ayan. So, kapag nag-cross above, and CCI M5 cross below naman. So, kapag nag-cross above and nag-cross below, ayos yun ah. Oh, working yan eh. Ito oh. Ito yung results niya. Tingnan mo. Ayan oh. I don't know kung saan niya tinesto, pero working naman eh. Ayan oh. Very simple. Very simple and very... Ayan, di ba? Isa yan sa parang magiging advantage mo kapag EA dev ka, 'di ba? Isa yan sa parang napakalaking advantage when you are when you know how to develop EAs. Kahit anong idea ang pumasok sa utak mo, masusubukan mo, 'di ba? 'Yun yung grabe. Isipin mo, saan niya na-discover yung lintik na yan? Yung CCI at 80 na yan. Tapos,
Paano mo naman masasabing hindi nagwo-work? Tinest naman niya, di ba? So, management na lang talaga, di ba? Alam mo yun? So nice. When you are EA dev, di ba? Palag-palag. Sobrang laki ng advantage, men. So, if I were you, kahit hindi sa akin kayo mag-aral mag-EA dev, okay lang naman. Pero, try learning it. Promise. Anyway, next video tayo. Ano naman to? ICT naman to. ICT naman to. ICT trader kasi talaga to si Simple Kalakal. Ganitong data yung ayaw makita ng mga ibang Okay. traders. Sinasabi siya dito. Mostly, ang gusto makita ng mga nag-EA, nagro-robot, ay yung MyFX book. Yung tipong walang loss. Yung tipong Yung may FX books, kapag bibili ka kasi ng EA, the may FX books is an okay identifier. Pero syempre, kulang-kulang kasi data nun. So, the only thing na parang pwede mong gawin para at least, alam mo yun, ma-assure ka that this EA can work is you need to test it. So, standard ng, as a standard, a worldwide standard when selling EAs, is you need to have to provide a demo version of that EA. Then, after that, test niya lang, di ba? Yun lang naman yun. Very simple na concept. Kaso, ang problema, hindi natin dito sa Pilipinas eh. Because, again, number one, pare-parehas lang yung EA. Alam mo kung saan nagkakaiba? Pare-parehas yan na mag-grid eh. Tapos magkakaiba-iba lang yan sa sa multiplier, sa pip step, di ba? Lahat yan grid martingale eh, di ba? Anyway. Hello guys! You have any questions? Magtanong lang kayo ha. Alright, so Ano naman to? tanong, if meron na ba akong nagawang like ICT or SMC. Actually, I actually have na. Pero Uy, meron na daw siyang since nagawang ICT. I know the ICT models, a lot of them. Almost madami-dami na rin ako napanood na videos and I trade them. Pero aminado ako na you cannot really use everything. Na parang, syempre, Actually, naman talaga yun. Usually, pag nagpapagawa ka ng ICT robot or SMC robot, whatever, or yung mga heavily, candle, yes, MT5 yan, is, syempre, ang mangyayari doon is, ang daming concepts kasi. So, ang ipapagawa mo lang dapat is isang concept lang muna. So, let's say na silver bullet ka lang muna. So, let's say na silver bullet lang. Yun lang muna ang ititest. Yun lang muna ang ipapagawa, di ba? That's why ang hirap gumawa ng ICT, kapag nagpapagawa sila ng ICT robots, minsan sa sobrang dami ng concepts na pwedeng ilagay, hindi rin nila alam kung anong ilalagay nila. Di ba? Alam mo yun? So, yun yung parang, Pero kung gagawin yung ICT, gagawin yung FPG, gagawin yung mga ganyan-ganyan, madali lang yun, men. Napakadali lang nun. Hindi naman napakadali, pero hindi siya mahirap, di ba? Ang problema lang is sobrang dami kasi ng concepts niya. And to be very frank, maraming mas okay eh. Di ba? Maraming mas okay data-wise na by results, di ba? Maraming mas okay na na concepts eh, di ba? So hindi siya para gawin mo yung sobrang daming code, sobrang daming conditions per candle, per syempre ayaw mo nang gawin yon, di ba? Ang gusto mo is yung makakapag-deploy ka nga at mas madaling i-optimize eh. Yun pa ang problema sa mga ICT robots din, di ba? Kaya hindi siya recommended talaga for quant. Because hindi mo siya ma-optimize eh. Yung ICT kasi sobrang solid lang nung niya, sobrang parang single statement lang that yun na yun, di ba? Alam mo yun, yung mga concepts niya is, hindi mo siya ma-optimize. Malay mo naman, nagbago na, di ba? So, although kaya siyang gawin, di ba? Although kaya siyang gawin na parang kaya namang gumawa ng EA about ICT, hindi siya recommended. Parang parang yung lalabas dyan is yung kay Magnus, yung gagawa siya ng fundamental
nagpo-fundamental analysis, yung totoong fundamental analysis, yung kukuha siya ng past data ng mga di ba? Yung effort kasi noon to create that robot and yung influence niya is parang hindi rin naman nagtutugma. Alam mo yun? Sobrang hirap nung hindi naman mahirap, marami kang gagawin, tapos ang konting-konti lang influence. Alam mo yun? Hindi, wag na lang. Diba? Alam, wag na lang is, nagigits mo ako, baka may pa, the more complicated yung EA mo means mas pa siya, mas prone pa siya sa mga errors and everything, di ba? Alam mo yun? Mas tatagal ang gagawa, mas prone siya sa mga glitches kasi ang komplikado ng EA mo, di ba? Sabi nga nila, when you're creating software or anything, always remember the word KISS. Keep it simple and stupid. Yun lagi ang okay? Complicated IC, kaya mag-EA para simple. Di ba? Anyway, haba lang video niyan to. Okay, share ko lang itong isang client na nagpapagawa sa akin ng EA. Actually, malapit na siya matapos. So, ano pinapagawa niya? Sa akin, mapagawa na ng EA. Requirements ko kasi dapat talaga na backtest mo na or profitable ka doon sa sa strategy na yun. And then, nagkaroon kami ng series of calls. ang Explaining professional naman na umano natin eh. Siyempre, ng document. Ang professional naman gawa ni simpleng kalakal ng ano pa siya, may Gantt chart pa siya. Algorithm. Okay, so, 72% na siya. So, may ganun pa siya, no? Kapag may nagpapagawa sa akin. So, may mga notes pa ako dyan. Hanapin natin, trade logic completed, address management, candle prints on red and green, added refinement, di ba? 5 USD test, open 0.01, equity shows EA, initial every tick, CXM, sa CXM na broker. Sino kaya to? Parang kilala ko tong mga CXM, traders na to. Ayan. Diba? Isa pa yun sa parang bentahe ko palaging sinasabi. Kapag kasi ang per project ko, katulad ko, per project ko is around 12K. Minimum yun. Diba? Kesa naman magpagawa ka ng EA na hindi mo pa alam na gagana ba o hindi, di ba? Gumawa ka na lang sarili mo, mag-enroll ka na lang, di ba? Kaya ganun ang presyo nun. Parang nilapit ko lang dun sa paggawa anyway. Yung video ko palagi, para ako nagpo-promote lang ng course. Baka may debunk ako ni Nico David. Pero hindi naman kasi ako nagpepeke ng hindi naman kasi ako nagpepeke ng ID. So, okay lang siguro ako. Ay, shit. How many times mo na-backtest yung, let's say, ICT zigzag strategy mo? So, this one is running EA. Testing ito just for the sake of backtesting a specific ICT strategy. So, hindi to foolproof, no? Hindi to sure win. But, it's something na kapag ang mga trader trader, no? Nag-assume maganda tong strategy na to na backtest or something. Pero, walang data. Okay? So, yung sinasabi niya dito is, kapag sinabi na ni-test nila, dapat may testing sila. Yung pakitang isa yun sa parang kulang sa atin. Diyan tayo huling-huli sa presentation ng data. Kasi, alam sa higpit ng ganyan, sa pagsasabi. Kasi tayo ngayon dito sa Pilipinas, parang pag sinabi natin, alam mo yun, pag sinabi lang natin na when I was working as a quant dati papakitaan ka lahat ng scenarios dapat i-report mo. Lahat ng scenarios ng testing i-simulate mo, di ba? Tapos syempre ka pa. Complete baga, ang ipapakita mo is test report, hindi yung alam mo yun, yung guarantee mo. Alam mo yun, yung guarantee mo na is mahirap yun. Nakikisama ko. Dito tayo sa instead of data ang pinapakita natin, we actually parang mas pinapakita na, hindi na testing ko to kasi master trader ako. Fucking shit, man.
Di ganun yawn. Anyway, anong tanong dito? Ba't di na lang siya mag-line chart dyan, sir, kesa bar? Hindi, kinukuha niya yung high and low eh. Tingin ko, ayan o, kinukuha niya yung high and low. Ay, hindi nyo kita. Wait lang, bababa ko. Ayan o, kinukuha niya yung high and low eh. Kapag kapag nag-line chart siya, ang line chart is closed lang eh. Di ba? Alam mo yan? Ang line chart is closed lang. Di ba? So, hindi niya makaka-capture yung mga highs and lows, mga wicks. So, parang, siguro, importante sa kanya yung mga wicks, di ba? Importante sa kanya tong mga wicks na to. So, ang ginawa niya is, kaya ang ginawa niya ganyan. Di ba? Nagets mo? Kasi, ang laki ng difference nun eh, di ba? Kung titignan mo to, ito. So, kung kukunin niya is from high, either this high or the close. Di ba? So, ito yan, ang laki ng difference niya, no? Bang. Dito, bang. Siguro mas importante sa kanya yung mga wicks. So, ang kinuha niya is mga wicks, di ba? So, anyway, let's move on. Okay, so may question tayo. Kaya bang tumagal yung EA ng ilang taon? Yung ginagawa mong EA, kaya bang mag-sustain for long run? Okay, una sa lahat, gusto ko malaman nyo, pakita ko sa inyo ang tinatawag na overfitting. Ito yung obviously na nakikita natin sa market. Kasi every EA pwede yung i-design at ipakita na walang talo. Okay? As in, hindi pwedeng matalo. So ito yung delusional effect. Trick ito sa lahat ng traders, algo trader, pati sa mga gumagawa na dapat walang talo, dapat laging panalo. Okay, so tawag doon is overfitting. So, yung settings, naka-design siya doon sa backtest at hindi yan fino-forward test. Lahat yan backtest lang. So, let's say meron akong $10, okay? At ang modeling is every tick. Makita nyo yan. Lagi naka-every tick yan para dayain yung tawag dito, yung result. Okay, so tawag doon Ang sinasabi niya is overfitting. So, that means kapag yung tipong, alam mo na yung mangyayari. Di ba? Alam mo na yung nangyari, tapos yun pa ititest ka ulit. So, parang nag-exam. So, mag-exam ka ganyan. So, iba kasi yun kapag nag-aral ka, tapos hindi mo pa nakikita yung exam, versus nag-aral ka, tapos nakita mo na dati yung exam. Siyempre, dun sa pag nag-aral ka, tapos nakita mo na dati yung exam, ititake mo ulit, edi ang, mo nun, ang lupit mo nun, di ba? Iwa 100 mo yun. Di ba? Alam mo yun? So, yun yung parang essence ng overfitting. Alam mo na yung mangyayari. Di ba? Kaya kaya kapag nag-optimize ka ng EA, yung naghahanap ka ng parang mga parameters na gagamitin mo for the next minsan, danger talaga yon. It's a danger na pag sobrang komplikado na strategy mo, it might cause some overfitting. It means, sobrang komplikado, sobrang dami mong factors na ang nangyayari na sa kanya is meron siyang scenario per trade. Iba-iba yung scenario per trade. Alam mo yun, nagigits mo ako. So, ang maganda talaga na parang strategy dyan is you try to get something general palagi. Ganun yung So, general concept lang palagi. And kapag maglalagay ka ng filters, maglalagay ka ng another confluence, make it something general also, like yung mga tipong mga general, yung mga subok ng indicators, 'di ba? Or a concept of time, 'di ba? The concept of time, a powerful na 'di ba? So or yung bias mo sa mga higher time frames, 'di ba? Something general doon sa buong dataset, 'di ba? So yun yung parang kailangan mong gawin para maiwasan mo yung overfitting na sinasabi natin, di ba? So, ayos ba? Meron akong pinanood na video. Actually, ito isa sa mga pina-follow ko na ICT concepts na pagbabacktesting. Okay? So, ang pinaka-concept na ito is yung unicorn model using the fair value gap na specific Dow Jones or NQ or yung Nasdaq sa 930, no? Nag-aabang siya ng fair value gap.
Pero, pinag-aralan ko siya. Actually, ginagawa ko naman Ang haba ng mga videos. Ay, nako. Anyway, kung gusto niyo makita yung mga videos ni Simpleng Kalakal, nandito lang i-add nyo siya sa Facebook, ay sa TikTok. Ayan. So, ayun. So, gumagawa siya ng mga EAs and gumagawa siya ng mga, ano, isa to sa mga una kong tinuruan way back then. Mga 2020 ko pa ata ito naturuan si Mr. Simpleng Kalakal. Matagal ko na itong naturuan si Simpleng Kalakal. Ngayon nga nagiging tanungan na nga siya sa private naming groups kapag yung may isa na siya sumasagot. Kasi magaling na rin, alam mo 'yun. Magaling na rin yung hindi na siya anyway, I mean, 'di ba? Magaling na rin, so naging parang consultant na rin siya diyan sa field na 'yan. So, ayun, 'di ba? Kamusta? Oh, ito si Soske. What's up, man? Ayos lang, chilling lang. Ito, nagre-react lang kami. Di ba? React on other TikTokers. React on other TikTokers and mag-chill lang muna tayo. Kamusta, men? Tinanggap mo yung mga offer sa'yo? Ito maraming offer sa kanya eh. Maraming offer dyan as a quant. Magkano yung minimum? 150? 150 ba yung minimum nyo? Ay. Minimum, no? 150K? Diba? Pwede na yun, diba? Kung di naman magarbo ang buhay yung gusto mo, diba? Ay, medyo magarbo na nga rin ngayon eh, diba? Okay na rin yun eh. Magkano ba groceries ngayon? Diba? Magkano na nga ba? Magkano na mga groceries ngayon? Makapag-grocery ka ba ng family of? Kami 3 dito sa bahay. So, mga 5K. Pwede na ba yun? 5K, 6K, gano'n. Hindi ko alam eh. 150K per month, di ba? Pwede na. Laki na nun di ba? So, alam mo yung indicator na nakita ng buy and sell. Kaya din. Sir, alam mo yung indicator na nakikita yung buy and sell orders? Yung compilation ng buy and sell orders, parang order profile, ganon, parang ganon. Tama ba ako? Yun yung nakikita ko nasan yung mga sell and buy orders, ganon. Tama ba? So, totoo lang kung yun, hindi yun. Hindi siya, paano ba sabihin to? Kasi every tick kasi, di ba, kapag yung tick is going up, ang ina-assume kasi nila doon, kapag yung candle, so tignan mo to. Di ba, kanwari, ganito, ayan. So, punta tayo sa M1 para kitang-kita natin. Okay, burahin muna natin itong mga CCI. Ayan. So, ang nangyayari kasi doon, ganito. Pakita ko sa iyo. Pakita ko sa iyo yung nangyayari doon. So, kung punta tayo sa 1 minute, ayan. Sa 1 minute. Ayan. So, papansin mo, gumagalaw, di ba? Gumagalaw. So, per galaw kasi niyan, ayan, gumanon, bumabang ganon, di ba? Tapos babalik. Ibig sabihin kasi nung galaw na yon, merong volume na pumasok, may tick volume na pumasok, di ba? Kapag yung galaw niya is pababa, it will count as a sell order volume. Pero it doesn't mean na sell talaga yon, sell orders talaga yon. Na doon. Ibig sabihin lang, at this level, kung saan siya nag-close, so ito. So, at this level, kung saan siya nag-close dito, ayan. Ito. So, lagyan natin ng rectangle. Ayan. So, kung ditong level yan, kung saan siya nag-close is, syempre, i-count mo siya as a sell level. Okay. Hindi naman siya history, pero pwedeng history, pero syempre, di ba? Hindi siya yung actual eh. Ang lang doon is saan naiipon yung mga mga sell orders, parang ganon. So, saan naiipon? Hindi naman talaga kasi nakikita yon.
Hindi mo naman talaga kasi makikita yun sa brokers mo. So, walang indicator na ganun. Pero, ang makikita mo kasi is the movement and the volume. So, ibig sabihin, if the candle is may pababa siyang movement, ibig sabihin, yung volume na kasama nun is a red volume. Parang ganon. Parang ganon yung logic nun, di ba? So, let's say na, ito, pataas na ganyan, pataas. So, yung volume na kasabay nito, kasi every tick kasi, every time na gumagalaw, may katapat yan na open, may katapat yan na volume na open or close, di ba? Ay, may katapat yan na volume, di ba? May katapat yan na volume and may katapat yan na parang, let's say, may katapat na volume, di ba? Tapos syempre, meron kang movement from this price to this price, di ba? So, ibig sabihin, kapag yung candle mo is from here to here, so yung volume niya is i-assign niya dito. Di ba? Yung volume na yon. So, let's say na yung volume na lumabas is 30, ganyan, 30. Ayan. So, 30. Oh. Ayan. So, yan yung unang senaryo. Kaso, doon sa ibang senaryo, meron na talaga dyan, tapos bumalik siya ulit ganyan, bing, tapos gumanon, ulit. Ayan. Tapos dito naman, ang nangyari naman dito, ang volume naman na lumabas sa kanya is 60, ganyan. So, ibig sabihin, dito, nagigets niyo ako? So, itong total na to, itong areang to, ayan, is meron na siyang 90. Nagets nyo? So, meron na siyang 90. Ay, 90, ayan. O, di ba? Ganyan yung logic ng mga ganon. Ganyan yung logic ng mga ganon na, na EAs, di ba? So, although okay lang naman kasi para siyang volume profile or para ganon, volume profile, di ba? Pero hindi siya actual buy and sell orders kasi walang nakakakuha nun. Di ba? Ang nakakakuha lang is yung volume ng di ba? Yan na ba yung comment? Hindi. Iba pa to. Torja, kamusta? Mr. 420, what's up? Hello. Then, nag-explain lang ako kung paano gumagawa na yung yung nakikita yung yung mga buy and sell orders. Yun nga sabi ko, hindi naman talaga nakikita yon. Ang nakikita is yung volume. Di ba? Yun yung nakikita talaga. So, di ba? Ano nga ba yung tanong mo? Sakto dumating ka, pa. Nasaan na ba yan? Anong mo? Tingnan nga natin. Torjak. Ay, Torjak. Tama naman. Ba't wala ka? Nasa comment ko siguro. Torjak. Comments. Mentions. Ito. Minention mo ako. Ayan. Ito ba yan? Sige. Ating gisahin ang iyong EA na ginawa. Ating gisahin ang iyong EA na ginawa. At walang Okay guys. Ay. Okay guys. Rinig nyo ba? Rinig nyo? Rinig nyo yung niya? Mukhang rinig naman. Ayan Ito ko ngayon guys. Gumagawa ko ng EE. Sinunod ko yung ni sir. Si coach. Ano yun? Basta yung magaling mag-EA. Ayoko na, hindi mo alam pangalan ko. Ayoko na. Hindi mo alam pangalan ko eh. Ayoko na. Hindi na. Tatigilan natin to. Di alam pangalan ko. Tatanong, di alam pangalan ko. Sos, char lang. Joke lang. Ito naman, grabe naman. Joke. Hindi, magtatanong ka, di mo alam pangalan ko eh. Diba? Joke lang. Pinapanood ko sa TikTok. Tayo, huwag ka na niniwala sa mga pinapanood mo sa TikTok, men. Na-stuck dito. Ito yung ko. Ano yan? So, price level
close, pass EMA, pending orders. Ano problema? Yung ginawa ko. Ngayon, ititest ko siya dito. Sa uptrend. Dito, min. Sa uptrend mo lang siya Trend yan. ititest, di ba? Euro USD. Tapos, pagka-test kung ganyan, Ano meron? Bilis ah. yun, tapos. Oh, tapos. Tapos, pag titignan ko sa backtest min, ito yung backtest. Trades 1. O, yan. Ilan ang RR nito? Malalaman natin yan. Wait lang. Okay na kaya to? Ang RR niya ay 1:1. 1:1 yung RR na at ano niya. 1:1 yung RR niya. Yan o. Ano mo? 103 and 103. So, 1:1. Diba? Tama ba ako? 1:1 eh. Yan. For uptrend Euro USD. Ayun. So, ang una mong titignan syempre is yung number of trades mo, men. Di ba? 2 months. 2 months ka nag-test. Ilan lang lumabas doon. So, tignan natin. Ito na yun. Ayan o. Ang lumabas lang is 6 trades. So, ibig sabihin 75%. 10 trades lang yan. Na ano mo ko? 10 trades lang yan, di ba? Tama ba ako? Tama nga ba ako? 10 trades lang yan eh. For uptrend Euro USD. O, 7 trades lang, o. Siyempre, kung sa frequency pa lang nung trades, eh bagsak na. Ano bang target mo muna, di ba? Ano bang target mong trades per day? Yun muna yung mga isiset mo, di ba? Siyempre, mahihirapan ka kasi ang ano natin is kailangan meron kang parang tatargetin, di ba? So, kung ang target mo is 1 trade per day, di ba? Tag dito? 1 trade per day, tapos yung 2 months mo, 7 trades, that's 20, 40 trades. So, 7 out of di ba? Pasok ba sa'yo yon sa requirements mo yon, di ba? Pasok ba sa requirements mo yung 7 trades per 2 months? Diba? Doon pa lang tayo sa tag dito, sa exciting part. Char lang. Nagigets niyo ako? Nagigets niyo yung sinasabi ko? If yung frequency is di na agad pasok, hindi na agad pasok yun para sa application mo, di ba? Hindi, tag dito, kasi ang una dyan is yung plano. Di ba nagigets mo? Ang una dyan is yung standards mo baga. Yun yung una. So, ang una mong i-identify, ang nangyayari kasi dito is parang okay na ba to? Okay na ba? Okay na ba yan? Di ba? Hindi mo alam. Kasi, wala tayo nung parang mismong tatargetin natin na number of trades. Di ba? So, yun yung parang gusto nating unang makita. Di ba? Ano ba yung number of trades na gusto nating makita? Yun muna yung papalabasin natin. Di ba? Nagigets mo ba ako? Okay ba yan? Isa yun sa dapat mong maintindihan doon. Una muna, isiset mo. So, una muna, isiset mo. Ilang trades ba ang gusto ko? So, let's say na ang gusto ko is 1 trade per day. Ganyan nga. So, ang mangyayari doon is, hahanap ka ng settings na papalag yung 1 trade per day. Pero dahil sinabi nga natin that we have that funnel, di ba? Yung funnel system. Yung 40 trades mo, gawin mong mga around, doblehin mo 80. Gawin mong 80 trades. So, yun yung parang hahanapin mo, di ba? Yun yung parang hahanapin mo. So, 80 trades na mo. Kasi, syempre, sobrahan mo muna. Kasi, yung 40 trades, assuming yun na okay na yung RR mo di ba?
assuming yon na okay na yung win rates na isasalpak mo di ba? Hindi eh. So, una muna is yung get yung target mo, which is nga yung uh, for the last 2 months is 40 trades, doblehin mo, gawin mo 80 trades. So, hanap ka ng settings na papalag ng 80 trades. So, yun. Okay. Test ka dyan. Diba? 80 trades. So, 2 months eh. Let's say na 2 months lang talaga yung gusto mong itest eh. Diba? Tapos, ang next mong gagawin is, syempre, kapag nakahanap ka na ng 80 and above, kukunin mo yun. Kukunin mo yung mga settings na yon, di ba? So, let's say, nakakuha ka ng 90, nakakuha ng 100, nakakuha ng 120, mga ganyan. Nakakuha ka ng mga settings na gano'n, di ba? Ang next mong gagawin doon is, syempre, kahit pula. Kahit pula muna, di ba? Ang goal mo sa initial mong testing is, kunin lang lahat ng trades doon na gagawin niya for that certain execution, for that certain period of time. So let's say na ang strategy mo nga is MACD, ganyan. Ang strategy mo is MACD. So, tapos default setting. So kunin mo muna lahat ng trades ng MACD, di ba? Kunin mo muna yung trades lahat ng MACD, mapapatalo o mapanalo, di ba? So ibig sabihin, kapag nakuha mo na yung trades ng MACD, mapapanalo o mapatalo, ibig sabihin, may mga number of trades na panalo, may mga number of trades na talo. Di ba? Ang goal mo ng next is matanggal tong mga talo. So, paano mo magagawa yon? So, ang gagawin mo doon is, syempre, maglalagay ka ng another bias or another indicator na pag ipapartner mo doon sa MACD mo, di ba? Yan, di ba? Katapos, salpa ka mo ng filter. Di ba? Yun yung paulit-ulit lang yon. Yung concept na yun is paulit-ulit lang. Di ba? So, para at least so, kuha ka ng maraming trades, may talo doon, panalo. Ang next goal mo is matanggal mo yung mga talo o babawasan mo. Pero ang goal doon is initial na mapataas yung win rates mo, di ba? Ayos ba? So, yun muna yung gawin mo diyan. So, ito, bagsak na agad to kasi pipito ang trades niyan. Diyos ko po, pipito. Pipito ang trades niyan. Isa ba, pipito ang trades niyan at ang RR niya ay 1:1. 1:1 ka ba? Para maging profitable sa 1:1, kailangan 50% yung win rate mo, which is very hard to do. Diba? Let's just be realistic. Mahirap gawin yung 50% above. Diba? So, siguro, okay, try mo na around 40%, yun yung tatargetin mong win rates, di ba? Yung win rates is ito, yung itong profit trades percent total. 75% ang win rate mo, ang ganda, di ba? Ang ganda ng win rates mo, di ba? 75%. Pero yung number of trades, di ba? So, walang meaning. Yung walang meaning yung 75% na yun, di ba? I can say that I am on 100% trade, 100% win rate ko. 3 sunod-sunod panalo ko last week. Kunwari, ganon yung scenario, di ba? Pero, mali ba ako? Di ba? Tama naman ako. Tama naman ako, di ba? Kasi, 6 na trades 3 sunod-sunod ako. So, ang kinuha ko last week, so 100% yung win rate ko doon, di ba? Win rates only matter kapag yung number of samples is mataas. 'Di ba? Kung ang number of samples mo naman isa 10, 20, 30, wala lang meaning yung win rates doon. 'Di ba? You need to get the win rates in a very macro level. So kaya nga sinasabi ko, isang minimum sana is 100 trades and ang minimum is 1 trade per day. 'Di ba? So yun yung kailangan mong parang alam mo yun. Ayun. So yun muna hanapin mo, mag-explore ka muna diyan. I-optimize mo muna, hanapin mo saan ka makakuha ng 1 trade per day. Tapos, syempre, kailangan mo maka-100 muna siguro. Yun yung targetin mo, maka-100 ka, di ba? Di urong mo yung date, 2 months, di ba? Urong mo yung date. Urong mo yung di ba? Nag-gets mo ba ako? Ayun, yun lang naman yun, men. Ayos ba? Ayos ba, men? Ayos ba yung tinuro kong yon? Ba, ang dami kong ngayon Ayos na?
Ako lang nagtuturo niya. Ako lang nagtuturo nung ganon. Hanapan mo ko ng ibang hanapan mo ko ng ibang ano. Hindi, that's the basic of quant analysis, man. Yun yung basic talaga ng quant analysis. And quant analysis is yung actual na technical analysis eh, di ba? Kasi kung iisipin mo, technical analysis is how you can put things into numbers eh, di ba? How to quantify things, di ba? So, ayun. Naintindihan ko agad. Oh, maniningil na ako. Teka lang, Gcash ko. Lagay ko ng Gcash ko dito. Maniningil na ako ah. Kanina pa ka, inaano mo ko ah. Pero hindi, okay lang. No problem yun, men. Joke lang yung sinasabi ko mga ganun na. Makaseryosohin mo eh. Tanong ka lang ng tanong. Ayan, no. Diba? Pero okay ah. Ikaw ba may gawa nito? Kung ikaw ang may gawa nito, pwede pa yan, men. Alam mo yun? Basta keep in mind when you are developing, di ba? When you're creating EAs, ang iisipin mo, yung funnel method na agad. Yung funnel method, dun mo na agad i-design yun. So, una muna, syempre, is yung top ng funnel, which is yung maraming trades, which is yung core strategy mo, which is yung pinakasimpleng variation ng strategy mo, di ba? Then, yung next is yung ano na, next is yung next filter, next is yung next filter, next is time filter, weekday filter, hour filter, di ba? Then of course, yung limiters mo na. Sundan mo lang yon pag marunong ka nang gumawa ng EA, sundan mo lang yung mismong ganong na yon, yung pattern na yon na paggawa ng EA. Wala, okay yun. Ang dami mong magagawang EA. Kapag kapag in-apply mo yung tawag diyan, funnel method, the funnel system sa pagtitest mo and sa pagde-develop mo, di ba? So, ayun. Sinamdan ko lang yung free video. Alam mo yung mga free video ko sa FX Dream, ah. Ang dami-dami na rin kasi yun, eh. Hindi ko na rin, ano eh. Pero thank you, ah. Thank you, man, ah. Thank you sa pag-follow, thank you sa pagtanong. Ay, nako. Okay, nandito na rin yung isa pang master developer, which is Elo, the Algo Trader. Alam nyo ba na ano yan? Developer ni Marvin Pabis. Opo, siya yun. Nakagawa na nga ako HTF sa idea mo lang about FX3. Sana ako yung ng HFT eh. Alam mo yun? HFT, high frequency trading kasi yun. HFT. Ayoko kasi ng HFT min eh. Wait lang ah. Yosi, break lang ako. Saglit lang. 2 seconds lang to. 2 hipak lang. Huwag kayong aalis. Don't go, don't leave me. I am back! Kaso may bayad na. Opo, siya yun. O, si Ilo. Yan, follow nyo rin yan. Mabait yan na estudyante pa lang yan si Ilo eh. So, sa puntahan nyo siya sa Batangas State. Sinabi. Puntahan nyo sa Batangas State. Ang address niya ay ang address niya ay tawag doon? Kaso may bayad na. Wala naman tayong magagawa dyan. If you want to learn something na kailangan mo talaga magbayad. Mahirap na free eh. Hindi ko naman kayo paplastikin na kailangan free, hindi. Of course, syempre, importante din ang oras ko. Importante yung oras nyo, di ba? Importante yung so, kapag if we live on free things, di ba? Medyo, tama, yun yung only thing na nag-agree ako kay Frank Miano.
kapag kasi nilibre mo yung mga bagay-bagay, hindi yun binavalue eh. Hindi talaga eh. Literal na hindi yun binavalue. I tried that once dati. Na libre ako magtuturo ng ano. Pero it's not being valued eh. So, parang sayang. The skill is very good and the skill is very ano. So, hindi ko siya para, alam mo yun, para kung binabastos yung mismong skill eh. Di ba? So, I don't like that. I don't like the idea na parang, di ba? So, ayun. Nakagigets niyo ba ako? Anyway, isang oras na pala ako nagla-live. Maraming salamat sa ano sa akin, and if you want to get the parang replay nitong video na to, nasa YouTube ko lang. At punta lang kayo doon sa playlist ng Life and Markets Podcast. Ando doon lahat 'yon. And of course, maganda yung explanations ko today. Oo, meron sa YouTube ko, men. May replay to lahat itong live natin. Kaya yung mga tinatanong nyo sa akin, pwede nyo balikan doon sa YouTube ko. Diba? Punta lang kayo sa, may YouTube button doon sa profile ko. Diba? May YouTube profile dito, diba? Tama ba? View profile. Ayan o. Ay, wala. Wala dito. Wala siguro dito. Walang YouTube profile dito, men. Bakit ganun? Ano tsura ko kaya sa live? Magpi-feedback to. Uy, pogi ko. Yeah. Char lang. Ayun. So, ayun. Anyway, puntahan nyo lang yung YouTube ko for the replays. And, ayun. Maraming salamat sa pagtambay, guys. See you again tomorrow. Same time. Same-ish time. And, diba? Grabe. Kahapon, naka 30 hearts. Bukas na yan. See you tomorrow. See you tomorrow ulit. Mabush! Ingat! Ingat kayo! Mabush!